Jesus' grace is sufficient. Pakisabi nga po ng malakas, Jesus changes lives. Come on, once more, Jesus changes lives. Tingnan po natin ngayon ang Matthew 10, verse 2 hanggang verse 4. Listahan ito ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Pakibasa nga ng malakas, the names of the 12 apostles are this. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother. Verse 3, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus. Verse 4, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Patuloy po tayo sa pinag-uusapan natin. Last time we talked about Malchus, kasi nga pinag-uusapan natin yung mga nakasama ng Panginoong Hesus maiksi o mahabang panahon nung siya ay narito pa sa lupa na ang pangalan nila ay nagtatapos sa Us. So yun nga po, nung nakaraang Sunday, we talk about Malchus and what have we learned? Come on, ano natutunan natin tungkol kay Malchus? Well, damage repair. No? Pakitingnan nga yung katabi nyo kung mukhang repaired na o mukha pa ring damage. No? Ngayon po, ay titingnan naman natin o hulaan ninyo kung sino dito sa mga apostol ang pag-uusapan natin ngayon. Come on, sino kaya? Of course, obviously, walang iba kundi si Thaddeus. Yan, Thaddeus. Alam ba ninyo na si Thaddeus may dalawa ring pangalan, kagaya nitong si Simon, di ba? Simon Peter. Alam nyo, isa pang pangalan ni Thaddeus ay Jude o kaya Judas. Kaya na Thaddeus nilagay dyan para hindi i-confuse kay Judas Iscariot. So si Jude Thaddeus. Kaya ang buong pangalan actually ay Jude Thaddeus Eugenio Salonga. No? Yan ang buong pangalan niya. No? Si Jude pala yun. No? Ang pangalan ng kapatid, andyan ba yung kapatid na babae, yung kumanta last Sunday, Jesusa Teres Eugenio Salonga Chua. No? Yun naman ang pangalan. Anyway, let's talk about this Jude o kaya Thaddeus. At gusto ko pong pag-usapan po natin, ano ba ang makukuha natin sa buhay ng taong ito kung tutuusin po. Of course, binabanggit siya sa listahan ng mga apostol. Tapos, kagaya rin ng iba, wala rin naman siyang gaanong aksyon na pinakita, na nakasulat. Hindi kagaya ni Peter, na ang dami mong mababasa tungkol sa kanya. Pero itong si Thaddeus, mukhang tahimik lang. Pero once siya po ay nagsalita at gusto ko pong basahin natin ito, tingnan nyo ang John 14 verse 22. John 14 verse 22, pakibasa na malakas. Judas, not Iscariot, of course referring obviously to Thaddeus, sabi niya, Judas said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Panginoon, bakit po kayo magpapakilala ng lubusan lang sa amin at hindi sa buong mundo? Ngayon po, pag-usapan naman natin ay knowledge of Christ. Jesus changes lives through knowledge of Him. Naniniwala ba kayo, pag totoong nakilala mo ang Panginoong Hesukristo, hindi mananatili sa dati ang buhay mo? Come on, naniniwala ba kayo na pag totoong nakilala natin ang Panginoon, magkakaroon talaga ng pagbabago ang buhay natin? At pag sinasabi nga natin na change life, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung pagbabago ng pagkatao natin, kundi pagbabago rin ng sitwasyon at ng mga kwento ng ating buhay. At dito nga po, isang matututunan po natin talaga ay sa pamamagitan nitong si Thaddeus, iba talaga ang power ng isang buhay na nakakilala sa Panginoon. So dalawang bagay po ang gusto kong makita natin dito. Number one, knowledge of Christ is personal. Pakisabi po ng malakas, personal. Ang totoo na pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay laging personal. Hindi pwedeng damay-damay lang, sabit-sabit lang. Actually, yun ang point ng tanong ni Thaddeus. Sabi niya, Lord, how is it that you are planning to manifest yourself just to us? At bakit hindi sa buong mundo? Tingnan nyo po ang mga naunang verses dyan. Basahin po natin. John 14, basahin natin sa Tagalog, verse 21 to 24. Sabi rito, ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang
magpapakilala sa Kanya. Verse 22, ito yung binasa natin kanina, tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Ito ang sagot ni Lord, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Last verse, sabayan niyo po ako, malakas. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So unang-una, mapapansin po ninyo rito, sabi niya, Lord, bakit sa amin ka lang magpapakilala, hindi sa buong sanlibutan? Kasi sagot ng Panginoon, ito ay personal na relasyon, ang umiibig sa akin, sumusunod sa akin, at siya yung talagang nakakakilala sa akin. So knowledge of Christ is always personal, yung totoong pagkakakilala sa Panginoon. Yung tanong ni Tadeo o nitong si Jude nga, sabi niya ay, Panginoon, bakit sa amin lang? Bakit hindi sa buong mundo? Ang ibig niyang sabihin nun kasi ay, Lord, di ba, pwede namang magpakilala ka sa buong mundo. Yung ipakita mo kung sino ka, na Diyos ka, na makapangyarihan ka. Kaya bang gawin yun ni Lord? Come on, yung magpakita na lang siya bigla sa lahat ng tao? Kaya bang gawin ng Panginoon yun? Kayang-kaya. Kaya ba niyang gawin na i-arrange lahat ng bituin sa langit? At pagkatapos i-spell niya yung salitang Jesus is Lord, kaya ba ni Lord yun? Sa mga hindi naniniwala sa Kanya, pwede bang ipasulat niya sa mga bituin sa langit, totoo si Kristo, maniwala kayo sa Kanya. Pwede ba yon? Kayang gawin ng Panginoon yon? Yeah, kaya. Kayang gawin ng Panginoon yung mga spectacular, yung mga kamanghamanghang mga bagay para ipakilala ang Kanyang sarili. Actually, kahit nung nakapako siya sa krus, mayroong nagsabi sa Kanya, sige nga, kung totoo ang anak ka ng Diyos, ibaba mo nga ang iyong sarili dyan sa krus. Kaya bang gawin ni Lord yon? Come on, di ba kaya niyang gawin yon? Tama? Nung tinukso siya ni Satanas, sige nga, magpatihulog ka mula sa templo. Sabi na, di ba, sabi ng Diyos, di ka masasaktan. Kaya bang gawin ng Panginoon yun? Nagpatihulog siya pagkataas-taas. Tapos hindi siya masasaktan. Yes, kayang-kaya niyang gawin. At sa ganung paraan, siyempre yung mga tao, nga, mukhang totoo nga to. Mukhang mas madaling maniwala. Tama ba? Hello, tama ba? Ibig sabihin, kayang gawin ng Panginoon ng mga bagay na kahanga-hanga, pero hindi sa ganung paraan ang gusto niyang pagpapakilala. Kundi ang gustong pagpapakilala ng Panginoon laging personal, laging internal, it should be in the heart. Hindi yung dahil sa napahanga ka lang. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, personal na pagkakakilala at ito po ay laging nasa ating mga puso. Yun ang hanap ng Panginoon na pagkilala sa Kanya. Kaya yung sagot niya kay Tadeo, sabi niya, ito sa ganitong paraan, yung ako ay mananahan. Ako ay lubusan na makikilala. Yun pala ang hanap ng Diyos. Ang hanap niya, yung ating mga puso mismo. Yung hanap niya, yung talagang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas natin na personal. Bakit po? Kasi ganito po yan. Ano po? Halimbawa po, dito sa Pilipinas, alam naman po natin, naturingan po tayo na Kristiyanong bansa, pero ang katotohanan ay karamihan ng mga Pilipino, ang pagkakakilala sa Panginoon ay ayon sa tradisyon. Di ba? Traditional. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung kinagisnan lang natin, kung ano yung napasa sa atin, kung ano yung kultura sa lugar natin. Di ba ganun ang pagkilala natin kay Lord? Di ba pati po pagsunod natin sa Panginoon ganun? Pasinin po ninyo ito. Let me give you an example. Halimbawa po, sa amin po, sa Pangasinan, pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, dapat kang maligo. No? Dapat kang maligo, maghugas ka raw ng kasalanan mo. So punta kami sa dagat, punta kami sa ilog, ligo po kami. No? Pero sa ibang probinsya, pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, bawal maligo. Bakit? Nagsakripisyo si Jesus, tiisin mo rin ang baho mo. No? Ganun dapat, di ba? So, papansin niyo, bakit ganon? Kasi nga, depende lang kanya-kanya lang ng kinalakihan right? So, kung paano lang yung napasa sa atin. So, ganun po ang nangyari sa pagkakakilala ng iba sa Panginoon. Yung iba naman po ay, kilala naman nila si Lord biblically, no? Hindi lang traditional, kundi biblical naman. Tama naman pagkakakilala kay Lord kasi ito naman talaga nakasulat sa Bible. Tama yon. Kaya lang, kung hanggang doon lang din, biblical nga, pero wala pa ring personal, tama ang paniniwala mo sa Panginoon, pero hindi mo pa rin siya talaga personal na tinatanggap sa buhay mo, sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, naku, lahat po ng yon ay kulang pa rin. Hindi pa rin po yung totoo na pagkakakilala sa Panginoon. Maliwanag po ba?
Hello, maliwanag po. So, ibig sabihin, hindi ito yung damay-damay lang, no, sabit-sabit lang. Hindi po. Gusto po talaga ng Panginoon ay personal na pagkakakilala sa Kanya. Parang ganito po yan. Ano po? Di ba may pagkakaiba yung kilala sa kakilala? At may pagkakaiba rin yung kakilala sa kaibigan? Tama po ba? Hello, tama po? Marami tayong kilala, right? Na mga sikat na mga tao, makapangyarihang tao. Right? Kilala ba natin ang presidente ng Pilipinas? O siyempre, no? Mukhang hindi sumasagot yung iba, parang hindi. No? Sino nga ba? No? Kilala natin si Elon Musk, kilala nyo ba? No? Ng Tesla, kilala nyo ba si President Trump ng Amerika? Kilala natin. Tama? Ang tanong, kilala ka? Hello? Ay, kilala ko yan. No? Kahit magpa-picture ka, sa totoo lang na timingan mo, no, hindi ka pa rin kilala nun. Tama? Di ba? So, ibig sabihin, pwedeng kilala mo, pero hindi ka kilala. At ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Darating ang araw, sabi niya, may mga lalapit sa akin sa huling araw at magsasabi, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Panginoon, nagpagaling kami, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Panginoon, ikaw ay nakasalo namin. Panginoon, ikaw ay nakasama namin. Ano sabi ng Panginoon? Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Pwedeng nagamit nyo ang pangalan ko, hindi ko kayo nakikilala. Pwedeng nakasalamuhan nyo ako, pwedeng nagsimba ka, pwedeng nakapag-church ka, pwedeng akala mo, nakapiling mo ang Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi ang hinahanap nga po ng Panginoon, personal, yung buong puso na tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin at sinampalatayanan natin siya na nag-iisang tagapagligtas at wala nang iba. Right? So yun po yun. So iba yung kilala, iba naman yung kakilala. No? Ngayon, tinanggap mo na si Lord. Right? Tinanggap natin ang Panginoon. Ito ang good news ko sa inyo. Kilala na rin kayo ni Lord. Ibig sabihin, kakilala nyo na ang Panginoong Hesukristo. Uy, congratulate mo naman sarili mo dyan. Palakpakan mo naman yung sarili mo. No? Kung totoong tinanggap mo na si Jesus, kung totoong ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, then kilala mo siya, kilala ka na rin niya. You might be asking, Pastor, di ba kilala naman ni Lord talaga lahat ng tao? O totoo naman po yun. Ano po? Pero ang ibig natin kasing sabihin na pagkakakilala rito ay yung pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Yung kasi po pwedeng, kilala ka, pero wala kang kinalaman sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin. Kaya, totoo, kilala tayo lahat ng Panginoon, pero pag sinasabi natin, kakilala natin si Lord, alam niya na ikaw ay sa Kanya at ikaw naman siya ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So yun, mayroong kilala na iba naman sa kakilala. Salamat sa Panginoon, kakilala na natin siya. No? Pero, huwag tayong ihinto doon. Dapat mauwi sa kaibigan. Right? Kaibigan. Anong ibig sabihin? Mayroon ng mas magandang relasyon. Mayroon ng closeness. Kagaya po nung kinakanta natin kanina, di ba, sabi po niya ay, I want to hear you say that I am your friend. Draw me close to you. Panginoon, ilapit mo ako sa iyo para tapos maramdaman ko at marinig ko sa iyo. I am your friend. Na Lord, close tayo. Kasi possible naman pala yon. Tinanggap mo ang Panginoon, nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo, pero ngayon parang ang layo pa rin niya. Di ba? Parang hindi mo siya gaanong nararanasan. Parang hindi pa rin kayo close. Well, ang sabi ng Panginoon kasi, ito po sabi nyo, basahin po ninyo 2 Peter 3 verse 18. 2 Peter 3 verse 18, ang sabi po, but grow, pakisabi ng malakas, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. You have knowledge of Christ, but you have to grow in it. Sabi niya, grow in the knowledge. Kilala mo siya, pero dapat lumago ka pa, lumalim ka pa. Mas tumibay pa, mas gumanda pa ang iyong pagkakakilala sa Panginoon. Yun pala ang gusto ni Lord. Kaya nga yung verse na binasa natin, sabi niya, lubusang ipakilala ang aking sarili. So tingnan niyo po, balikan po ninyo yung verse 21 kanina. No? Halimbawa, sabi po ng Panginoon sa verse 21 ay, iibigin ko rin siya at ako'y lubusan na magpapakilala sa Kanya. So ibig sabihin, si Lord pala, hindi siya yung, okay, nakilala ko siya in name, kilala ko siya, tinanggap ko na rin naman siya, pero there are so much more about Jesus.
Right? At napakahalaga na mas makilala pa pala natin ng lubusan ang Panginoon. Sabi niya, magpapakilala ako sa inyo. Pangalawa, tingnan niyo yung verse 23. Tingnan niyo yung verse 23. Ang sabi rin ng Panginoon ay, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Tapos ano raw? Kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ano ang ibig sabihin niyan? Presence of the Lord in your life. The presence of God in your life. Teka muna, tinanggap ko na si Jesus, nasa akin na siya. Yes, pero ang tinutukoy po dyan ay hindi lang yung tungkol sa pagtanggap mo sa Panginoon, kundi yung buong buhay mo, alam mo, andyan lang si Lord, ang lapit niya sa'yo, at andyan ang presensya niya sa'yo. Iba ang buhay na alam mong ang lapit ng Panginoon. Right? Iba ang buhay na alam mo, andyan yung presensya talaga ng Panginoon, kung saan siya yung iyong kalakasan. Sa mga pangangailangan, siya ang katugunan. Sa mga problema, alam mo, siya yung katulong mo, siya yung kasama mo, siya nagbibigay ng kalutasan. Sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, alam mo, sabi ng Panginoon, di kita iiwan, di kita pababayaan. At siya ang iyong kapayapaan, siya ang iyong kaligayahan, siya ang iyong kayamanan. Yun po ang ibig sabihin nun if you are enjoying the presence of God in your life. Alam niyo, yung sabi po nung kinakanta natin kanina, di ba, Jireh, you are enough. Yung Jireh kasi ang ibig sabihin nun, provider. And of course, ikinakabit yan lagi sa pangalang Jehovah. Di ba? Jehovah Jireh. God provides o the Lord provides. O kaya Jehovah Rapha, God heals, the Lord heals. Jehovah Shammah, the Lord is here, the Lord is present. Jehovah Nissi, di ba yung mga ganon? The Lord is my banner, He gives me victory. Yeah, alam niyo po ba, yung mga katangian na yon ay pwede pong i-apply talaga sa Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ng Panginoong Jesus sa kanilang wika, Yeshua. Ang ibig sabihin naman po ng Yeshua ay Jehovah saves. So ibig sabihin, pwede rin pa, Yeshua Jireh. Amen? Amen? Jesus provides. Naniniwala ba kayo doon? No? Tama ka di ba? Yeshua Rapha. Nagpapagaling si Lord. Amen? No? Yeshua Nissi. Hindi kanya iiwan. Siya yung tagumpay sa mga struggle sa buhay. Alam mong kasama mo lagi ang Panginoon because He is your victory. He is your banner. Yeshua Shammah. Kasi hindi siya nangiiwan. Siya siyamahan kanya. Liyagi-liyagi sa buhay mo. No? Ganun pala si Lord. No? Ibig sabihin ay yon ang presence ng Panginoon sa buhay natin. Come on, do you want to enjoy that presence? No? Kaya ang importante, personal. Pakisabi ng malakas, personal. Personal na pagkakakilala sa Panginoon. Pero pangalawa po, pag sinabing knowledge of Christ, it should be practical. Pakisabi ng malakas, practical. Ayan, no? Pag sinabi pong practical, ganito po yan. Hindi sapat ang information, hindi sapat ang emotion, dapat may kasamang action. Come on, no? Kasi marami raw nakakakilala sa Panginoon, pero more on head knowledge. Di ba? Kung ano lang yung nalalaman, yung iba naman, nararamdaman lang. Pero teka muna, kumusta naman ang buhay? Kumusta ang ginagawa? Ang totoo nakakakilala sa Panginoon, practical yan. Makikita mo, mayroong practical expression sa kanyang buhay. Alam niyo, ang Pilipinas, naturingan nga tayo na the only Christian nation in Asia. Pero alam niyo rin ba kung ano ang record natin sa buong Asia? No? Sabi po, hindi ko lang alam ngayon pero dati kasi, ay tayo raw po ang number 2 most corrupt nation in Asia. Imagine that, the only Christian nation in Asia, and yet the most corrupt nation. Number 2, parang ngayon nga yata number 1 na eh. At least na-promote tayo. Diba na nakaangat-angat tayo ng konti. Diba? Pero imagine, Christian, pero corrupt. Paano pinagsama yon? Kasi nga, hindi totoong pagkakakilala sa Panginoon, kaya hindi lumalabas sa practice. Hindi lumalabas sa buhay. Right? So yun po ang realidad. Kaya po sabi nga po dito sa verse na binasa natin, balikan nga lang po natin yung mga yon, no? Ano ang sabi po ng Panginoon? Sabi niya ulit doon sa verse 21, tingnan niyo po ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, tapos ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Tingnan niyo po, inulit niya ng Panginoon, verse 23, ang tumatanggap sa mga, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya.
You see, ano sinasabi rito? Ang totoong pagkakakilala raw sa Panginoon ay hindi lang yung nasa isip mo, hindi lang yung nasa puso mo, kundi nakikita. If you love me, you will do what I say, sabi ng Panginoon. Kung totoong mahal niyo ako, makikita yan sa buhay niyo. Gagawin ninyo, susundin ninyo yung mga sinasabi ko. Yung pala ang sabi ng Lord. So hindi pala sapat na, kilala ko siya pero head knowledge. Hindi po. Tingnan niyo ang sabi po ni Santiago. James chapter 2. Santiago 2. Basahin po natin 18 to 19. Pakibasa nga ng malakas. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Ayos yan, okay yan, mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. No? Hey, ano raw? Sinasabi mo, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka kay Jesus. Yeah, okay. No? Pero alam mo ba, kahit mga demonyo naman, naniniwala rin eh. Kasi una, hindi nila mapagkaila dahil talaga namang alam nilang may Diyos, right? So, kahit sila, naniniwala rin. Kaya, at nanginginig pa. Diba? Mas talo ka pa. Right? Kinikilig ka ba kay Lord? Sinong kinikilig? No? Iba naman yung kilig sa nginig, ha? Pero yung yung pag-uusapan ng Diyos, nanginginig pa talaga, no? Ay matindi. Pero alam niyo, mga kapatid, kung ang pagkakakilala raw natin sa Panginoon, ay ganun lang, basta naniniwala ka, pero wala sa buhay, ay nako, sa totoo lang po, nasa level lang po yun ng demonyo, no? Kinakailangan makaalis sa level na yun. Umalis, come on, tingnan nyo nga po yung katabi nyo, pakisabihin, umalis ka sa level na yan, bebe, no? Umalis ka dyan, umangat-angat ka naman ng... Tama po ba? Kasi kung paniniwala lang, demonyo, naniniwala rin, sabi niya, at may kasama pang nginig. Tapos balikan po natin yung verse 18. Kaya sabi niya, hindi sapat yung pananampalataya na walang gawa. Well, maliwanag po ang sabi ng Bible, Ephesians 2, verse 8 and 9, you have been saved by faith, no? By the grace of God through faith. No, not by works. Totoo, hindi nakapagliligtas ang ating mga gawa, pero kundi ito po ay ebidensya na tayo ay totoong may pananampalataya. Kung totoo raw nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin natural lang yan, makikita, lalabas yan sa buhay natin, may mababago sa buhay natin, aayos tayo at tutulungan tayo kasi ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, so it's practical. Pakisabi ng malakas, practical. So wala yan sa nalalaman lang. Wala din yan sa emosyon lang, nararamdaman mo. Ay, kapag naiisip ko si Lord, ako, kinikilabutan ako. Okay, mabuti naman, nararamdaman mo si Lord. Pero kung walang nabago sa buhay, kung ganun pa rin tayo, kung hindi natin tinitigilan yung masamang bagay, tapos tayo rin, di pa rin naman talaga nagbibigay ng buhay natin sa Panginoon, di pa rin natin siya sinusunod sa mga pinapagawa niya sa atin. Alam niyo sa totoo lang, walang kwenta yung damdamin na yon. Come on! Walang kwenta yung nararamdaman na yon. Kahit pa magsisigaw ka na magsisigaw, I love you, Jesus! I love you, Jesus! Tapos paglabas mo rito, ang dami mo ring I love you. Pero kapag ay the Lord na at pe, no? Diba? Puro ka pagjojowa. Diba? Nakakatuwa yon sa Panginoon. Totoo bang pagkakakilala yon? Pag nasa church ka, hay na hay ka, worship na worship ka. Ay grabe, tumutulo pa luwang. Paglabas mo, chumuchongke ka. No? E di hay ka pa rin. Ibang pagkahay nga lang. Di ba? I mean, nga, sige, feel na feel mo. So, Jesus is Lord. Tataas ka ng kamay, kumakata. Pero teka muna, kapatid. It's not about emotion. It's about actions. Pakisabi ulit ng malakas, action. No? Napakahalaga raw po pala talaga na nakikita sa buhay natin na totoong kinikilala natin ang Panginoon. Kasi kung kinikilala mo siya na Panginoon, siya dapat masunod. Right? Kung kinikilala mo siya na tagapagligtas at niligtas ka niya, papunta ka ng langit, utang na loob, huwag ka naman mabuhay dito sa lupa na parang papuntang impyerno. Ha? Kasi nga kinikilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. So kaya nga po ang tanong dito ay,
Oo nga, no, kung ganun pala, sabi ng Panginoon, dapat praktikal ang pagkakakilala sa Kanya. Ano raw yung dapat na basihan ng ating pamumuhay? Ano ang panuntunan natin sa buhay? Ano ang standard natin sa buhay? Well, andun sa verse na binasa natin kanina, sabi niya, if anyone has my words, kung sino man tumatanggap ng aking mga utos, siya at tumutupad nito, siya ang umiibig sa akin. So ang ibig pong sabihin, napakahalaga raw na alam natin kung ano ang sinusunod natin sa buhay natin at walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Right? Yun ang standard natin sa buhay. Yun ang panuntunan natin. How do I serve the Lord? How do I worship God? How do I live? How do I act as a husband? As a daughter? Paano ba akong mabuhay? As a businessman, paano dapat po ang salita ng Panginoon ang guidance natin at nagsasabi sa atin ng dapat na mangyari sa buhay natin. Amen? Kung paano tayong mabubuhay. Kaso nga po, ang problema, hindi nga po ganon ang nangyayari. So ano ba ang guidance po, lalo na sa panahon natin ngayon, ng karamihan? Ano ang ginagawa nilang guidance? Pagkita ko po sa inyo ito, mayroon po tinatawag na natural world. Yan po, of course, obviously, andito tayo ngayon. Mayroon po supposedly na kasunod agad dapat na spiritual realm. Kaya lang, ito po ang problema. No, nagkaroon po sa gitna, mayroon pong namagitan. At ito nga po yung digital realm, yung cyber world. Tingnan nyo pong mabuti ito, mga kapatid. Ha? So, ang dapat na nangyayari, kagaya ng prayer na tinuro ng Panginoong Hesukristo, ay, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So dapat, yung spiritual realm, siya ang nasusunod sa natural realm. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dapat yun ang nasusunod. Kaya nga lamang po, ang nangyari ay ito nga, lalo na nga po, sabi ko na sa panahon natin ngayon, ito po, nagkaroon ng in-between, nagkaroon ng harang. At ito po ang nangyayari kahit sa mga Kristiyano. Ang source of information natin sa marami po ay digital, hindi spiritual. Right? Yung iba, mas pinapaniwalaan na yung nakikita, nababasa sa internet, sa social media, kaysa sinasabi ng salita ng Panginoon. Alam naman natin, ang daming kalukuhan. Of course, nakakatulong ang internet, may mabuting bagay dyan. Pero alam din naman natin, ang daming masamang dalayan. Right? Nakakalungkot nga, minsan kahit ng mga Kristiyano, minsan ang daling mapaniwala. Di ba yung nakakita ka na ng gano'n, yung mga halatang-halata mong AI, yung mga nakahuli ng sirena, Shokoy, halata mong gawa lang ng AI, tapos senior mo pa talaga. No? Anong ibig sabihin nun? Naniwala ka na may ganun talaga. Di ba? Yung mga halatang-halata naman na di ba? Gawa-gawa lang. And yet, minsan ang dali nating ma-convince, ang dali nating mapaniwala. E di lalo na yung hindi halatang AI lang. Right? Lalo na yung mga bagay na, mukhang ito ang totoo, mukhang ito yung ginagawa ng marami. And mabilis tayong nagpapa-apekto sa ganon. Kaya nga nakakalungkot, may mga Kristiyano, mas naniniwala pa sa memes kaysa verses. Mayroon siyang life meme, wala siyang life verse. Right? Kasi pastor, ang ganda ng pagkakasabi, ang ganda ng rhyme. So nadali ka lang sa rhyme. Kaya ang ganda ng tugma kasi, come on, nadadali tayo sa mga ganon. Teka, paano ba sinasabi ng salita ng Panginoon? Minsan kahit kontra na sa sinasabi ng salita ng Diyos, parang pinapaniwalaan pa rin natin. Di ba po? Kaya we have to be very careful. Tingnan nyo po, ang dami ng mga informations o kaya disinformations, at kung dyan ang pagbabasehan mo, yung mali nagiging tama. Yung masama nagiging mabuti. Kasi mo ang ginagawa naman ng iba eh. Right? So, kasi karaniwan naman to ngayon. No? So, madali tayong malinlang, madali tayong magkamali. At ang masama nito, yun pa ang nagiging buhay natin, nagiging kwento ng buhay natin. You see, let me give you an example. Halimbawa po, alam naman natin, nasa internet ngayon, halimbawa po yung pornography, yung mga hahalay na mga bagay. Alam nyo, kung nung unang panahon, kailangan mo pang bumili ng magazine, no? Para makakita ng mga mahahalay, bastos na mga bagay. Pero ngayon, isang click lang sa internet. Ang masama po nito, kahit mga bata, available para sa kanila.
At napakadali para sa kanila. Kaya mga magulang, ingat po tayo. No? Yung bang, grabe yung pwedeng makipag-sex sa AI, pwedeng kung ano-anong mga nakikita, kung anong natututunan ng bata, kahit ng mga murang edad sa internet. No? Naku, yan po ay isang bagay na masama sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang tawag kay Satanas ay Prince of the Power of the Air? Ano raw po? Prinsipe ng himpapawid. Tingnan niyo po mabuti, i-connect niyo yan sa reality na mayroong cyber world. Siya po ay prinsipe ng himpapawid. So siya ang may impluensya sa mga bagay na yan, pangunahing impluensya. At dahil po dyan, pag tayo po nagpapadala, ibig sabihin, nananalo si Satanas sa mga buhay natin. You see, gawa ng kadiliman tapos nagpapadala tayo. Nag-engage ka sa internet pornography, sa mga kahalayan, at naaapektuhan tayo. Kaya ako po, nakita ko yung balita, si Lacson ba? Si Senator Lacson. Di ba, yung sabi niya ay, nag-file siya ng bill na ipagbawal ang social media sa mga minor. Alam niyo ba yon? Alam niyo, bakit daw ang dahilan niya ay dahil sa mental health issue, dahil sa nasisira yung perception of reality ng mga bata, masyadong murang edad sila para ma-expose sa mga ganyan. No? So ang ganda. Iwan ko sa inyo. Pero ako, payag ako doon. No? Payag ako na ipagbawal sa mga minor yung social media. No? Although kailangan ko magsakripisyo kasi ibig sabihin niya, hindi na ako makakapag-Facebook. No? 17 pa lang ako eh. So, ibig sabihin, di ba, mabuti na lang din na may mga ganon. Right? Pero you see, kasi nga po ito ang nagdidikta ng buhay ng marami. Yung iba, kaysa kumuha ng kalakasan, kumuha ng guidance sa spiritual realm, saan kinukuha? Sa cyber. Right? Instead na nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible, nagpipray, inubos ang oras sa mga bagay na bigay ng digital realm. You see, kaya nga po, ang pagkakakilala sa Panginoon, kahit Kristiyano, ay po pwedeng napakababaw pa rin. Bakit? Kasi nga po, hindi yung spiritual, hindi yung salita ng Panginoon ang pinagkukuhanan natin ng mga katotohanan at ng mga guidance sa buhay. Maliwanag po ba, mga kapatid? Pero importante, sabi niya, that we know the word of the Lord. Alam natin ang sinasabi ng kanyang salita. Tapos sabi niya, tinutupad ito. Right? Sino man na mayroon ng aking salita, tumatanggap at tumutupad. Pakisabi ng malakas, tumutupad. So una, tanggapin mo. Ito ang word of God. Ito ang panuntunan ng buhay ko. Ito dapat masunod sa buhay ko. Pangalawa, tuparin. Tingnan niyo po ang Matthew 7:24-27. Matthew 7:24-27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, sabayan niyo ako, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ang hangin ng bagay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. No? You see, ano sabi ng Panginoon dito? Hindi sapat na narinig nyo ang aking salita. Dapat ito ay isinasagawa para maging matatag ang iyong buhay. Or else, para ka lang nagtayo ng bahay sa buhangin at magiging mahina lamang ito. So hindi pala sapat na nag-church tayo. Come on. Mga kapatid, kahit atinan mo lahat ng services, umaten ka ng 10 a.m., umaten ka pa ng 3 p.m., ngayong 5:30, andito ka pa, pampasikip ka. Tapos umaten ka pa ng youth gig kahit lola ka na. No? Umaten ka ng katalista kahit tambay ka na walang kaplano-plano magtrabaho. No? Tapos umaten ka pa ng couples kahit wala kang love life. No? O sige, atinan mo na lahat ng gawain. Lahat ng cell group member ka, ba matindi? Pero hindi mo naman pinapamuhay, hindi mo naman sinusunod ang salita ng Panginoon. Nako, sabi ng Panginoon, nako, walang kwentang pagkilala yan. Kasi ang pagkilala sa Panginoon ay practical. Amen? Santiago, James 1:22-25. Sabi po niya, James 1:22-25 po Santiago. Okay, sabi po niya, but be doers of the word and not hearers only,
deceiving yourselves. Niloloko mo ang sarili mo. Sabi niya, if you do not do the word and you just hear it. Tapos, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Tapos, ano raw po nangyari? Verse 24, for he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. No? Nakinig na salita ni God. Tapos, hindi naman pinamuhay. Kagaya lang daw yan na nagsalamin. Paglayo niya sa salamin, hindi na niya alam kung ano itsura niya talaga. Kabisado niyo ba itsura niyo? Come on, memorize niyo ba itsura niyo? Alam niyo bang hindi pantay kilay niyo ngayon? Diba? Alam mo ba? Sa totoo lang, hindi naman natin alam Tama? Kung ano itsura natin, exactly. Pero, yun nga, ganun nga nagsalamin ka, wala ka na, di ba? Ganun lang. Tapos ano po sabi? But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Wow! Yan daw po ay pagpapalain. Pag hindi lang nakikinig, kundi isinasapamuhay ang salita ng Panginoon, ano raw po ang mangyayari? You will be blessed in your doings. Amen? Alam niyo, let me just share this with you. Kasi noong nakaraan, ay nilid nga ako ng Panginoon na banggitin, hindi ko naman sinadya, pero pinapabanggit talaga ng Lord kasi ng ilang beses yung tungkol sa mga nagli-live-in. Di ba? At yung nga, salamat sa Panginoon, no, kasi, by the way, sa mga hindi nakakaalam, ito pong sinasabi ko pong nagli-live-in, ito po yung mga bago sila nakakilala sa Panginoon, nagsasama na sila, tapos na-born again sila, napunta po sila rito. Ngayon, narinig nila ang sabi ng Panginoon sa kanila, iayos na raw. No? At ngayon nga po, alam ninyo, no, natutuwa ako, parang mayroon ng 7 ngayon. No? Kanina lang may lumapit po ulit sa akin, parang 8 na nga yata. No? 8 na, nagpapa-schedule na ikakasal ko po sila, nang kami-kami lang muna. No? Sila lang, ako, tapos may 2 witness lang. Sabi ko nga po, no, na kung gusto nyong bongga, di ba lang araw, bahala na kayo. Pero importante, ayusin muna natin sa harapan ng Panginoon. So ngayon, mayroong nakakatuwa, mayroong mga 8 couples na gustong ayusin ang kanilang buhay sa harapan ang kanilang pagsasama sa harapan ng Panginoon. Bakit? Narinig nila ang Word of God at gusto nilang sundin po ito. Amen? At naniniwala ako, yung mga taong yan, pagpapalain palalo ng Panginoon. Amen? No? So how about us? Ano kaya yung pinapakorek ni Lord sa atin? Ano kaya yung dapat nating ayusin, no, sa buhay natin? Pero hindi lang yun Ang pagsunod sa Panginoon kasi, hindi lang yan tungkol sa hindi paggawa ng masama o pagtigil sa paggawa ng masama. Kasi may mga ganun minsan di ba? Talagang proud na proud. Pastor, born again na ako. Yes, very good. No? O, ngayon born again ka na. Ano nangyari? Wala na akong ginagawang masama, Pastor. Very good, mabuti. Mayroon? Wala din. No? So wala kang ginagawang masama, wala ka rin ginagawang mabuti. Baka naman sabi ng Lord, umayos ka na, born again ka na, umayos ka na sa bahay ninyo, maging mabuti ka ng anak, maging mabuti ka ng asawa. Amen? Right? Kaya sabi ng Panginoon, maglingkod ka na rin sa akin, bigay ka na rin ng oras sa akin. Diba kasama po yung mga yan? Kasi nga, kailangan nating ipamuhay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Right? At hindi lang yan tungkol sa church, tungkol po yan sa pamilya, tungkol sa trabaho, tungkol sa pag-aaral, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Maliwanag po ba, mga kapatid? So, knowledge of Christ is, ano yung number 1? Number 1, personal. Personal. And number 2, come on, number 2, practical. Tumayo na po tayo lahat. Come on, tayo tayong lahat. So, ito po pala yun. Sabi ni Tadeus, Lord, bakit sa amin lang? Kasi sabi ng Panginoon, hindi talaga yan tungkol para sa lahat. No? Mapalad ka nga, tinawag ka ng Panginoon. Right? Mapalad ka, at ngayon nga po nakilala natin ang Panginoon. Amen po ba? At alam niyo sa buhay, listen to me, no? Alam ba ninyo, sa buhay, kailangan nating maintindihan, since ito personal na pagkakakilala kay Jesus, laging ang buhay mo, it's between you and the Lord. It's between you and the Lord. Yes, totoo po, na just because you are part of His family, mayroong available na blessing sa'yo. Pero, napakarami na talagang depende rin sa'yo. It's between you and the Lord. Halimbawa, sabihin ko ngayon, no? Halimbawa, pinapasabi ni Lord na, yayaman kayo. Kaso hindi pinapasabi ni Lord yun no? Halimbawa lang pinapasabi. No?
Halimbawa, pinapasabi, no? Sabihin, yayaman kayo, kunwari. Sa tingin mo, matik, kasama ka? Come on. So, tingin nyo, matik? Hindi. It's between you and the Lord pa rin. Right? Isa may mga sinasabi ang Panginoon na, totoo, may mga bagay na para sa ating lahat. When the Lord says He loves you, mahal niya tayo lahat. Amen? Bilang mga anak niya. Maliwanag yon, right? Pero may mga blessing po na hindi matik na para sa atin lahat. Kasi depende talaga sa atin, sa buhay natin. At the end of the day, it is between you and Jesus. Kumusta ka sa relasyon mo sa Panginoon? Kumusta ka sa buhay mo? Ano ang pinapakita mo sa Panginoon? Kumusta ka sa attitude mo sa Kanya? Kumusta ang puso mo? So it's between you and the Lord. Kaya kung ako sa iyo, alam mo, naisin mo talaga, Lord, I want to know you more. I really want to know you more. Panginoon, gusto ko pang makasunod sa iyo. Gusto ko pa, Panginoon, na mahalin ka talaga at makilala ka. Sa akin po, madalas ito yung sinasabi ko sa Panginoon. Meron kasing kanta, ang lyrics niya, the greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. No? Pag po ako kumakanta sa Panginoon, nag-worship, yun ang sinasabi ko. Sabi ko, Lord, the greatest thing in all my life is knowing you. Tapos sabi ko, I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. It's obeying you. I want to obey you more. I want to obey you more. Pero ito po, saan nanggagaling po ito? Nanggagaling yan sa isang mas maganda at mas malalim na pagkakakilala sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito, why don't we sing that song again? Sabi nung kanta, draw me close to you. Lord, ilapit mo pa ako sa iyo. I want to hear you say that I am your friend. Gusto kong maging close sa iyo, Panginoon. Gusto niyo po ba yan? Sige po, kantayin natin ito sa Panginoon. Make this your prayer. Lord, draw me close to you. Draw me close to you. The warmth of your
Dumikit lamang po tayo. At kausapin niyo ang Panginoon. Yes, Lord, I want you. I want to know you more. Help me know you more, Lord. Help me, Lord. Help me love you. Help me live out your word. Thy kingdom come, thy will be done in my life as it is in heaven. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. Sa mga bago rito, kung bago po kayo, pakinggan niyo pong mabuti ito. Ang pagkakakilala, ang totoong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay nagsisimula sa pagtanggap mo ng buong puso sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas mo at pagsusuko, pagbibigay mo ng iyong buhay at kasalanan sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesukristo, pakinggan niyo po ito, narito nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa Kanya at sasaluhan ko siya. Gusto ng Panginoon, natanggapin mo raw siya ng buong puso, kinakatok ka raw niya. At kung sa oras na to, gusto mo sabihin sa Panginoon, yes Lord, yes Jesus, tinatanggap kita Panginoon. Maghari ka sa buhay ko, saluhan mo ako sa buhay ko. Kung gusto niyo pong pagbuksan ng inyong puso, ng pintuan ng inyong buhay si Jesus, ipatong niyo lamang po ang kamay ninyo sa tapat ng inyong puso. Sabihin niyo po ito sa Panginoon. Sampitin niyo itong prayer na to, galing sa puso po. Huwag kayong gumaya lang. Ang isipin niyo po si Jesus, kausap niyo ngayon. Andyan siya, nakaharap sa iyo. Sampitin mo ito ng galing sa puso. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao at namatay sa krus. Binayaran mo ang aking mga kasalanan. Muli kang nabuhay, Panginoon, para bigyan ako ng buhay na walang hanggan at ng pinagpalang buhay. Sa oras na to, inaamin kong makasalanan ako. Patawad po. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. At ngayon, Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Pagharian mo ako magmula ngayon. Salamat po, Panginoong Jesus. Naniniwala ako, tinanggap mo na rin ako ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy tayong manalangin. Ako na lang po ang mananalangin. Opo, Panginoon, lahat po kami, suguin niyo mula sa lugar na to, na ito ang nasa puso namin, na Panginoon, mas makilala ka pa namin at makita sa buhay namin na totoong kilala ka namin. Panginoon, makita na talagang ikaw na susunod sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat. At suguin mo kami mula rito. Taglay namin ang basbas nyo sa buhay namin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen.